nating mga ordinaryong Pilipino. Binawasan yung budget ng CHED, Department of Agriculture, DOLE, DOTR, pati na nga DOH, nabawasan yung pondo eh. Tapos malalaman-laman natin na nagbawas ng pondo dito sa mga ahensyang to, pero nagdagdag ng budget sa Kongreso. Naglagay ng 26 billion sa akap ng pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez. At yung pinakamalaki, nagdagdag ng 200 billion pesos sa budget ng DPWH na karamihan ay mga flood control projects na alam naman ng sambayan ng Pilipino na source of corruption ng mga congressman, ng mga senador at ng mga politiko. Sinong hindi mabubwisit dyan, di ba? Ngayon mga boss, isang araw bago yung nakaschedule na pagpirma ng Pangulo sa 2025 budget, wala na naman tayong ideya, wala tayong lahat alam kung ano yung version na pipirmahan na 2025 budget. Hindi binabalita, wala ngang balita tungkol dyan eh. O di mangyayari, dahil tinatago sa atin, wala tayong lahat alam, di bulagaan na naman. Putang ina mga yan eh. Sige nga, paano magiging merry yung Pasko at happy yung New Year natin kung ganyan, ginagago tayo ng gobyerno. Kaya nga hindi ako nakakapag-content ng mga nakarang araw eh, kasi nakakasira ng mood eh, nakakagalit. Puta, Paskong Pasko tapos mag-New Year, ganyan mababalitaan mo. Pero wala tayong choice mga boss kundi magbantay, lalong-lalo na sa pagpirma ng Pangulo sa 2025 budget bukas. Pag yung version ng budget na pipirmahan ay puro kagaguhan ang laman, at sure ako, kagaguhan na naman yan, salubungin natin ng ingay at pangangalampag yung mga congressman, senador, pati na yung Pangulo. Ano, sila lang masaya ang Pasko at bagong taon? So yun lang mga boss, Merry Christmas, Happy New Year, Mga at boss, sa inyo ng mga congressman, na mga yung senador, panggagago mga ng politiko. Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sanang problema yan eh. Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kaposang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman tsaka mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung mababait? Putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong